salamat sa pagbisita dito sa aming munting programa. Naniniwala kasi ako, Edwin, na ito yung panahon na kailangan ng mga inspiring stories ng ating mga kababayan natin. Ito yung mga panahon na kailangan natin makarinig ng pampalakas ng loob. Let's go to your story at piliin natin ang 7 highlights ng iyong journey mula sa umpisa hanggang sa iyong kinaroroonan ngayon na ikay isa sa mga top salon owners, hindi lamang stylist, hairdresser, but owners kasi nagninegosyo ka na ngayon. Let's start from the very beginning. I mean, give me 7 highlights of your story. Well, start tayo nung kabataan, di ba? Siyempre ako, kasi sa musmus nating edad, bugbugin ka, okay lang. Sigawan ka, okay lang na magulang mo. Kasi kabataan mo kasi wala kang alam sa anong sitwasyon. Basta ang alam mo, kabataan ka, anumang gawin sa'yo ng magulang mo, susunod ka talaga. At the same time, wala ka naman paroroonan kung hindi mag-stay pa rin sa bahay, di ba? Ganon yung naging sitwasyon ko. Kaya itali ako ng hubad, paluin ako, pag-igibin ako na lang utusan, konting malate ako sa school, papaluin ako, hahambalusin ako ng nanay ko. Hindi lang nanay ko, pati tatay ko. Tapos, syempre, yung time na yon din, dahil 12 ko ng kakapatid. Siguro sa panahon ngayon na nalaman ko na, nagkaroon na rin ako ng pamilya, ganoong katindi ang stress ng tatay ko kasi driver ang tatay ko Magmula Cavite, Manila, talagang ang hirap. Yung mag-drive ka nga lang. Dito ko lang nalaman yung pagano. Pero that time, na bata ako, wala akong alam sa nangyayaring ganoon. Basta ang alam ko lang, stay ako, bugbugin ka, itali ka ng hubad, itali ka sa bilaran, at tiyempo pa ng laging mahal na araw. Pero wala akong man lamang naging sentimento sa magulang ko na murahin sila kasi hindi naman uso sa amin ang murahan. Basta ako tanggap ko yun dahil sa murang edad ko na wala ko alam na iyon yung nangyayari sa akin. Sinasabi mo, noong nangyayari ang mga ito, ang akala mo, hindi mali yun. Hindi, oo. Dahil sila'y mga magulang mo. At ikay sinasaktan nila dahil Hindi ko alam kung bakit ako yung lagi, sa 12 namin, ako lang lagi ang puntiriyang gano'n. hindi mo alam hanggang ngayon kung Hindi ko bakit. alam, pero basta ang nalalaman ko that time na kaya wala akong angal, hindi ko sila minumura, hindi ko sila Hindi ka lumalaban, in hindi ako other words. lumalaban. Oo. Pero kasi alam ko, yun yung sitwasyon ko lang. That time na yun yung kaabot ng aking isipan. It had nothing to do with your being gay. Walang pinag-uusapan na bakla ako. Walang sinasabi ang nanay, tatay ko, at hindi ko narinig na pinag-usapan o narinig na magsabi ang nanay ko at tatay ko na bakla ako. Hindi ka Walang nagalit anay. sa mga kapatid mo na bakit ako ang sinasaktan, kayo hindi. Hindi rin ako nagalit sa kanila kasi ako lang yung walang trabaho din. Okay. Saan ako kukuha ng sila yung nagtatrabaho, kung sila ang inaasikaso. Kasi nga, pag tinatabi ng nanay ko ang mga pagkain, dahil yun yung nakareserba sa mga nagtatrabaho. Okay. Ako wala akong trabaho, kaya hindi rin ako nagko-question. Kaya noon, talagang saganang-sagana akong kumain ng aratiles noon. Kasi yun lang talaga. Yung malapit na pwedeng pagkainan at makatikim ng matamis-tamis na gano'n. Hindi ka nagtanim ng galit sa iyong puso laban sa iyong mga magulang. Noong noong medyo lumaki na talaga. Much later na. Pero itong edad na ito, wala. Basta Wala. tinitiis mo lang. Sunod-sunuran. Okay. Kasi ngayon iba na panahon. Itong klase ng violence against children ay napakalaking kaso sa batas. Pero noong mga panahon na yun, wala pa masyadong awareness on violence against children and women. So yun ang unang kwento ng iyong buhay. Ano yung pangalawa? Yung gusto ko nang makakain ng masarap at gusto ko nang makapunta sa mga gusto kong puntahan at higit sa lahat, gusto ko nang makisalamuha o makisama sa mga tropa. Kaya yung time na yon, natuto na akong nag-umpisa na akong magnakaw. Doon ako nag-umpisa. Una, ang trip ko lang ay makakain. Kasi yun lang ang kailangan ko Wala naman akong kailangan iba kundi makakain.
Dahil kasi talagang sa amin, salat na salat talaga sa pagkain. May nakakain, okay naman, may kita ang tatay ko. May trabaho siya, pero magaling siya makisama. Kaya lang hindi sa loob ng bahay, sa labas. Oo, Oh. kaya pagdating sa loob, naghahanap siya, pero wala naman siya ibinibigay. Lasing na siya noong mga panahon na yun. Umiinom din ang tatay. Umiinom. Okay. Umiinom. Yun nga, natuto na akong magnakaw. Pagkain lang muna noon. Saan ka nagnanakaw? Sa aking mga kamag-anak lang din, nakatabi namin. Siyempre, naaway mo pagkain, ikaw wala, siya nadadaanan mo kasi lalabas ka, dadaan sa bahay nila. Kaya chinitsempohan ko sila na natutulog na, o kaya gabi na, o kaya merong ginawa, o umakya, natulog, nagpahinga. Doon ako chumitsempo ng pagkain, na pagnanakaw ng pagkakain. Okay, Edwin, can you take me to the very first time na sinubukan mo na nagnakaw ka? And what was that experience like? Siyempre kumbaga, napunuan yung aking ginugusto. Nag-umpisa yun na magkaroon ako ng matinding desire na ulit-ulitin siya. Kasi nasarap Ano yung ako una mong ninakaw? Pagkain. Ano ngang pagkain? Ulam. Okay. Kasi sa amin maraming kanin pero walang ulam. And then, doon ka na nag-umpisa? Doon ako nag-umpisa. No, katapos noon din, napasok ako sa school. Nakita ko na may mga baon ng aking mga kaklase. At natsyempohan ko naman, merong canteen sa school na malapit sa amin. Yun ang pinasok ko. Doon ako nakakakuha ng mga chichirya. Tapos noon sa paghahanap ko ng mga pagkain lang doon, nakakita na rin ako ng pera. At doon na nag-umpisa na magkaroon ako ng pera sa pamamagitan ng pagnanakaw kong yun. Saan mo kinukuha yung pera? Doon na lang sa kantin. Sa kantin? Sa kantin So, na rin. bilang bata, paano mo nagawa yun? Meron kasi doon mga lusutan. Siyempre, Oh. yun yung matindi pag nag-umpisa ka. Kumbaga, ang Diyos nagbibigay ng karunungan, ng wisdom kung paano ka kikita sa maayos na paraan. Pero yung time na yon na ang layo ko sa Diyos, mas malapit ako kay Satanas, mas nasusunod ko yung gusto niya. At siya ang nagbibigay sa akin ng matinding kaalaman kung saan lulusot, kung saan pupunta, kung saan magnanaka. Para ang dating niya, amoy na amoy mo ang lahat kasi may nag-guide sa'yo. Oo. So, Yung mga, kasi ang dating sa akin. so, mga magkano ang iyong nakukuhang pera? Noon dati kasi yung takot pa ako yung mga barya-barya lang, yung mga ganon. Mga magkano? Halimbawa, mga 50 pesos na noon. Nag-umpisa doon Oo, sa yung mga ganon. 50. Oo. Tapos, syempre, habang lumalaki ako, syempre, paglaki ko, nalaman ko na rin na iba ang aking pakiramdam at hindi ako nakakagusto sa kapwa ko sa babae. Okay. Kung hindi sa kapwa ko lalaki, nagkaroon ako ngayon ng matinding experience dahil nakisama ako sa tropa, naturoan ako ng lalaki. Sandali, pero bago tayo pumunta doon sa na-realize mo na ang iyong gusto ay kapwa lalaki, yung mga 50 pesos, yung mga pera na nakukuha mo sa canteen, saan mo dinadala? Ay, sa tropa-tropa lang yon. Pinapakisama ko. Oh, okay. Hindi ko siya, never kong inuwi yun sa pamilya ko. Kasi ka-questionin ako kung saan galing yun. Okay. Kaya yun lahat ng mga Pangbarkada? Oo. Oo. Elementary pa, ganoon na ako katindi makisama. Anong bumibili kayo ng mga chichirya din ito? Nililibre ko rin sila. Halimbawa, may mga yung mga goto, yung mga gano'n. Ayun. Yun, yung mga At dahil salo-salo. doon, meron kang papel sa barkada. Oo, di ba? You're talking about power na hindi ka lang ordinaryo pero meron ka ng relevance sa kanila, ika nga. Pwede mo nila sila rin utos-utusan sa mga Oo. gano'n at pakikisamahan kanila without knowing na kung saan galing yung aking Okay. Sige. When you discover that you were falling in love with another boy, ito yung pangatlong highlight ng iyong kwento. Puntahan natin yung pangatlo. Sige. Noong kasing panahon na yon na talagang grabe na yung mga nagagawa ko, naglayas na ako. Nagpunta ako ng Luneta noon. Pero bago ako nagpunta ng Luneta noon, meron akong kapitbahay na galing abroad at alam ko na may pera siya. Yun yung unang inakyat ko na bahay para meron akong pambaon. At nakatsyempo naman ako ng mga panahon na yon
Siguro meron ako mga 20,000, mga ganon. Nagpunta ako ng Luneta. Pero may baong kang 20,000. Meron akong baon noon. Pero malaki na yun. Nakakatakot yun. Malaking pera na yun. Okay. Tapos yung mga panahon na yon, medyo maayos-ayos na yung isipan ko. Sabi ko, nagtinda ako. Yung iba binili ko ng damit, yung iba naman ay ninegosyo ko. Nagtinda ako ng lobo. Kasi nakita ko yung may mga lobo-lobo. Pero sa tindi nga na wala akong alam, ang mga lobo kada hila ko may lumalabas, mga ganoon. Hanggang sa nadismaya ako, pinabigay ko na lang si lobo. Tapos one time, natutulog ako, dala ko na yung mga damit na nabili ko at saka yung ibang pera na nasa taas ako ng Luneta noon. Yung toilet, tapos nasa taas ako, doon ako makiat, doon ako natulog. Sa sobra siguro ang pagod ko, nawala lahat yung nanakaw ko. And then, magmula noon, yung time na yun, may nakilala ako mga bakla doon na tiga Bacoor. Yun yung hinanap ko. Magmula Luneta hanggang Bacoor, naglakad ako para doon ako makitira. Hindi pa rin ako umuwi sa amin noon dahil talagang alam ko meron ako sitwasyon na nagawa. Hindi ako pwedeng uwi basta-basta kahit hindi nila nalaman na ako yung gumawa noon. Pero sa sarili mo, Oo. alam mong guilty ka. Okay. Kaya nakarating ako doon sa aking kaibigan na yon, yung naging kaibigan ko, naturuan ako doon makatikim ng kapwa ko lalaki. Kaya doon na tumindi ang pangangailangan ko. Syempre wala naman akong pinag-aralan. Grade 6 lang natapos ko. Wala naman akong alam na trabaho. Naisipan ko yung mga nagagawa kong style ng pagnanakaw. Nag-start lang siguro ako ng mga pasiga-sigarilyo, yung bibili ka sa mga tinda-tindahang maliliit, sigarilyo, tapos ibebenta mo rin. Tapos yung kung ano-ano mga bagay na nanakawin mo, tapos ibebenta mo. Tapos iyon na yung napapanlalaki ko ngayon. Siyempre, nung panahon na yun, nakatikim lang ako, parang nag-desire ako. Wala pa kasing usapan noon na pera. Pero siyempre, nung na-inlove na ako, kailangan ko ng panibagong level ng mga dapat kong makuha o manakaw o matrabaho o kung ano. Kaya lumampas na ako sa pangagiging mga bahay-bahay lang doon sa amin. Nag-umpisa na ako sa tinda-tindahan, palengke. Siyempre, parang hindi pa rin nakakasapat. Hanggang sa pumasok na ako na nakarating na ako ng Pasay Cartimara. Kumukuha ako noon ng ang strategy ko noon, meron akong mga magic box, yung tinatawag. Yung box na may butas, doon mo, kunyari, bibili ka ng plaka, doon ko nilalagay lahat. Tapos binebenta ko naman doon sa Cavite yung mga plakang nakukuha ko. Kaya kumikita na ako ng halimbawa mga 500 ang mga panahon na yon. Kaya syempre nasusustentuhan ko na yung pagiging bakla ko. Okay. Nasusustentuhan mo na yung iyong panlalalaki. Panlalalaki. Pero hindi ka pa na-in love. Hindi pa dumating. Basta Hindi pa. nasusustentuhan ko pa lang yung mga bagay na ganoon. At doon ka pa rin nakatira sa iyong kaibigan sa Bacoor. Oo, so parang naging ano nyo ito bilang barkada, may mga boys at meron ka ng panggastos, ika nga. Okay. Hanggang sa dumating na in love. Yun yung sitwasyon na kailangan ko na ng malalaking, kumbaga, racket. Kaya yun yung Pasay. Doon ako talagang maraming nakuha. At syempre, wala namang kasalanan o mga gawang masama na hindi nabubulgar. Kaya yung time na yon, nahuli ako. At ang first na naging kaso ko ay yung pagnanakaw nga. How old were you then? Siguro yon mga 16. 16. Okay. At yung kaunang-unahang kong kulungan na napuntahan ay ang Pasay City Jail na hindi rin alam ng mga magulang ko. Naka 3 months ako sa Pasay City Jail. At ang experience ko sa Pasay City Jail ay hindi mahilig ang mga sa loob ng bakla. Kaya yung 3 months kong yun, sa toilet ako nakatira. Kasi talagang wala. At saka yung mga panahon na yun, nananalangin na rin ako. Yung mga panahon na yun, syempre pag nakukulong ka, nagsisisi, pansamantala, kunyari, nananalangin. Pero ang iniisip ko noon, kailangan makita ako ng boyfriend ko kasi hahanapin ako. Kaya yung 3 months na yun, doon ako. At nung nakalaya na ako, yung 3 months na sentensya ko noon, balik uli ako sa dati. Dahil kasi
nakita pa uli kami Ng boyfriend mo? ng boyfriend ko na kailangan na mas matindi. Kaya yung time na yon, nakarating na ako ng mga iba't ibang kulungan. Like, sa Makati City Jail, Quezon City Jail, Manila City Jail. Gaano katagal ang ipinamamalagi mo sa mga kulungan na ito? Yung iba, madali ko siyang... hindi Kasi minor ka nun eh. Mm. Oo. At saka hindi ako nagnanakaw kasi ng mga sobrang laki dahil ayokong mamunti. Dahil kasi ang isipan ko pa rin, aware pa rin ako ng pag namunti ako, taon na yon, matagal kami hindi makikita ng boyfriend ko. Yung time na yon, yun ang kaisipan ko ng Ang kabataan boyfriend ko. mong ito ay na-meet mo sa Bacoor? Na-meet ko siya sa Bacoor. Okay. Yun. Oo. Yun. Ano ito? I mean, in the language of today, Edwin, straight ito? Straight. Okay, sige. Hindi kasi ako mahilig sa hindi straight. Ah, Kasi okay. gagawa na lang din naman akong kalokohan at magnanakaw ako. Ayoko naman yung ano. Siyempre Okay. sa straight na ako. Kanya-kanyang preference. Okay. So, anong nangyari? So, Yun na nga. labas-pasok na? Labas-masok. Pero hindi lang isa na yung naging boyfriend ko. Kasi siyempre, nag-level up din ako. Ito yung boyfriend ko noon. Ito lang yung kanyang itsura. Siyempre, kung tumataas na rin yung pagkita ko, magaganda na rin yung napapasukan ko, di ba? At magiging kaso natin, medyo maayos naman ang humanap na tayo ng mas matitindi. Yun nga lang, wala talagang masama na hindi mabubulka. Kaya nag-left and right yung aking yung kulong. At nakita ko, meron ako na-encounter na naging masarap na kulungan ko ay Manila City Jail. Kasi sa Manila City Jail, tanggap yung bakla. Tapos nililigawan. Sabi ko, bakit pa ako lalabas pa? Gusto ko nang tindihan yung aking sentensya. Kasi dito naman kako, libre na, tapos iniibig ka pa, ikaw pa lang. Diba? Doon na ako, na-enjoy ko yun. Kaya nung time na lalabas na ako, nalungkot ako. Kasi yung naging boyfriend ko doon, rape ang kaso, matagal. Samantalang ako, tape lang ako, madali ako nakalabas. Kaya nalungkot ako. Kung pwede lang magnakaw uli ako, mahuli ka agad ako para makabalik uli ako ng Yun yung mga naging experience ko. Dahil nagnakaw naman ako, hindi para sa pamilya ko, para sa sarili ko, para kung saan. Kundi yung yung natutunan kong mga ginusto ng aking katawan, ng aking isipan, ng aking laman, yun lang din naman. Doon na lang ako, magpakulong na lang ako, libre. May bahay pa ako, di ba? So, nagpakulong ka ba muli? Hindi na, hindi na nangyari kasi. Okay. Bakit hindi na nangyari uli? Kasi yung mga panahon na yun, wala na siya doon, hindi ko na nakita talaga. Okay. Dinalo ko pa kasi yun. Oo. Tapos Pero yun nga, sabi mo nga, meron ka pang ibang boyfriend. So, hindi lang isa. naging iba-iba yon. Naging iba-iba. Iba-iba yon. Pero Oo. matitindi. Kasi matitindi yung kita ko Oo. Kaya siyempre may mga tayo. Anong ibig sabihin ng matitindi? Nag-level up din yung boyfriends level mo. up tayo. Meron tayong pulis, meron Oh. tayong artista, meron tayong basketball player. Kasi malalaki. Kasi ako hanggang rusta napasok ko. Oo, ang papel ko doon, ako yung designer ako. Kumbaga house designer ka. Kaya nakakapaglabas-masok ako noon. Ano ito? Trabaho o nagkunwari ka lamang? Nagkunwari lang. Tapos makakapaglabas ako. Tapos sa quad naman, sa Glorieta na ngayon, meron akong ako yung nag-window display. Alam mo, mga damit, mga panahon na yun, Gucci, Cacharel, mga ganun. Yun yung mga nailalabas natin. At ibinebenta mo sa labas? Ibinebenta ko rin. So lahat ng iyong kinikita sa pagnanakaw ay napupunta sa bisyo ng lalaki? Bisyo, drugs, disco, lalaki, yun lang. Pero wala akong binibigay sa magulang. Hindi ka nag-iipon? Parang sa tingin ko, hindi ako makakaipon. Talaga? Oo, kaya... Sobrang pangangailangan ang gastos. Oo, kailangan daily talaga ang routine mo. Kumbaga, Oo. yun talaga yun. Minsan nga natutulog na ako, nananaginip pa ako kung saan ako pupunta naman, kung saan ako magnanakaw. So Kasi tuloy-tuloy pa rin ito? Very diretso. Pero nag-level ang up pahinga na? lang natin, makulong tayo. Oh. Yes. Oo. So mula Rustans, dito sa may Greenbelt, lahat yan? Lahat. Oo. Antindi. Nakulong ka ba muli when you were doing this? Noong mga bagay na yon, hindi na ako kasi napagod na ako . Kuya Boy, alam mo yung
Di ba, nakakasala tayo, gusto natin to, nanlalalaki tayo. Pero bandang huli, napapagod din. Oo. Sabi ko, nakakapagod. Parang magnanakaw ka na naman kinaumagahan. Tapos, bandang hapon, magdadroga ka. Tapos, mga parting gabi ay magdidisco, panlalalaki mo lahat. Tapos, ang yuyupiin mo yung, kumbaga, yung bagol na yon, ilalagay mo sa secret pocket. Dahil alam mo na kailangan mo ng pamasahe pa uwi dahil yun na lang ang matitira. Dahil papalakpak ang iyong boyfriend, bibili ng ganoon, bibili ng ganito, papalakpak ang boyfriend mo sa inuman, sa disco. Tapos pagkatapos ng mag-disco ka, kakain pa uli kayo sa umaga. Maswerte na makapag-hotel pa kayo. Kaya yung bagol na yun, kumbaga yung ilalagay mo sa secret pocket ko. Parang safety. Safety para may pamasahe ka pa. Oo, okay. Napagod ka. Napagod. Kaya nung napagod na ako, habang patuloy pa rin ang pagnanaka, patuloy pa rin ang drugs, panlalalaki, habang nakasakay ako sa bus, Nagda-drugs ka. nagda-drugs. Matindi yung pagda-drugs. Hindi, yung mga panahon kasi noon, yung mga Mercodol, Corex D, yung mga syrup lang noon. Okay, Yun lang alright. kaya mga gano'n. Okay. Kasi mahilig talaga ako sa disco talaga ako noong mga panahon na yun. Okay. Tapos yun nga ganoon, nagsimula na yung pananalangin ko. Sabi ko, Lord, napapagod na ako. Kaya lang, naiyak ako. Kasi ang trip ko, Wait, umiyak that was na the time when you started to pray. Nagnanakaw pa rin. Nagnanakaw Pero, pa rin. oo, pero napapagod na. Napapagod na, pero kailan ka nag-umpisa magdasal? Na Lord, tulungan mo na. Yung time na talagang parang kahit saan ka magpunta, may huhuli na sa iyo. Kasi naikot mo na eh. Cavite, Makati, Quezon City. Nakakarating pa ako hanggang sa Buanga, Davao. Hala? Oo, kasi sumasakay pa ako ng barko. Para lang, kasi wala na dito. Na-saturate mo na. Oo. Na parang kahit saan ka magpunta, papasok ka pala, may sumusunod na sa'yo. Pero wala naman. Buti nga noon, wala pang ganoong CCTV, pero wala Oo. pa yung paglabas mo na may tumutunog. Wala pang ganoon, kaya na ilalabas lahat. Okay. O yun. Tapos yun na nga, ang trip na ng drugs ko noon, umiyak na umiyak at manalangin. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Sabi ko, wala naman ang akin namang narating ay grade 6 lang. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko, Lord? Ihanap mo naman ako mapapagkakitaan. Yung time na yun, nagkaroon na ako ng sitwasyon na mag-isip. Nag-aral ako sa TESDA na yung mga mananahi. Kasi gusto ko talagang mananahi talaga din. E then, habang nananahi ka naman, ang tatahiin mo pa noon, yung papel, para isang linya, yung halimbawa, yung line na ganyan, papel, tapos, yun ang itatahi mo. Habang nananahi ako noon, kinakatsawan ako ng demonyo, sabi, pag nakaw ka na lang, Diyos ko, ang tagal-tagal pa niyan. Bago pa kumita, maghihintay ang mga lalaki mo, ano mangyayari dyan? Kaya minsan napapatulak ko pa, kasi weak pa tayo yun yung nakasanayan natin. Tapos dumating din ang pakakataon na, kasi laman ako ng disco, talagang pangarap ko talagang maging dancer. Actually, nag-allegro ako. Oo. Nag-start ako magganyan. Tapos yung time na ako naman ay nag-apply noon sa City, dumating ang pagkakataon na merong humihingi sa aking lalaki ng pera, 500 yun, humingi ng 100. Sabi ko, teka muna, sama ako sa iyo. Palitan na lang natin. Sumakay ako sa motor niya. Yung time naman na sumakay ako sa motor niya, nag-slide naman kami. Kaya ito nabali siya. Ito may bakal siya. Kaya nakita ko talagang hindi iyon ang aking magiging kapalaran na maging dancer. Tapos ngayon, kaiikot, may mga parlor doon sa amin, nakakita ako ng isang, yun nga, yung sa kwento ko, hindi kagandahang bading. Sabi ko, teka, mas maganda ako doon Pwede ako doon. Tapos ang nakita ko lang na nagiging laman ng isipan ko, hindi pa rin para mag-ipon o magbigay sa pamilya. Ay, teka, dito, ang pangit niya, pero pinipilahan ng lalaki. Ang daming kliyente, ang daming customer na lalaki. Ay, teka, ito ang gagawin ko. Magpa-parlor ako, magpapakagaling ako. Yun ang mangyayari, magkakaroon ako ng lalaki. Yung pala ang yun. Okay. So, nakita mo yung parlor, tapos gusto mong pasukin, namasukan ka ba? Namasukan. Bilang? Hindi pa manggugupit noon.
yung katulong. Okay. Baksak lahat. Iwas sa nakaw, iwas sa pagpapa-image, iwas sa lahat ng kung ano mang iisipin. Nag-focus talaga ako. Binitawan mo lahat yon. Binitawang pikit mata, iniinsulto ako, ganyan yan, ganito yan, ganyan, ganito, ayan, ganyan na, ganon. Inignore ko lahat yon. So nagkatulong ka? Oo. Saan? Doon sa parlor? Oo, sa parlor mismo. Tapos Kaninong parlor? Doon sa hindi masyadong kagandahan na sinasabi mo? Ay, hindi pa yun. Ibang parlor? Ibang parlor yun. Basta yun lang yung naging inspirasyon ko. Tapos pinapanood ko siya. Kasi yung time na yun, nagnanakaw pa ako, may lalaki ako, doon din nagpapagupit. Kaya napapanood ko siya. Kaya tinanong ko sa kanya kung nag-aral siya, kung nag-aral din siya maggupit. Sabi, hindi, experience lang. Nagkakaisip na ako ng mga panahon na yun. Pero hindi ako doon nag-apply ako doon sa isang kakilala ko. Okay. Tapos katulong lang talaga, walang sweldo, matuto lang. Tapos yun nga, matuto lang, nagtanong ako sa kanya, Sir, paano po bang gawin niya? Yung mga panahon niya kay Chiki Holman na buhok. Sir, paano pong gawin yan? O pwede niyo pong ituro sa akin? Ang sagot ng amo ko, nobody can get my technique. Pero yung mga panahon na yon talagang nagmanhid na. Wala na yung masasaktan ka, magtatampo ka, pag-iisipan mo ng gano'n. Kasi gusto ko talaga tutuboy na magbago na. No. Iniyak ko na talaga sa Panginoon. Napagod ka na talaga. Oo, hirap na, pagod na. Kaya, yun na nga. Sabi ko, okay po. Sige po. Ang ginamit ko, mata ko at isipan ko. Pinanood ko siya minut-minut. Hindi ko siya tinatantanan ng panonood. At alam ko na may talento ako. Kasi nga, nanggaling na ako sa pagnanakaw, nakarapasok ako ng rusta, ng ganyan, nalusutan ko lahat yun. Kaya alam ko, gagamitin ko tong karunungan kong ito sa ganitong mabubuting bagay. Kaya yung time na yun, nung nakuha ko na yung mga paraan na yun, namundok ako. Doon sa ate ko sa Batangas. Ginupitan ko ang buong baryo. Tapos sila na rin ang ginawa kong, kumbaga, mag-judge sa akin o magsabi sa akin. Tinatanong ko sa pwede na ba akong mamasukan uli o marunong na ba ako? Sabi, oo, pwede ka na. Kaya bumaba uli ako ng Cavite. Pero ginumpitan mo na ang buong Batangas. Buong lahat doon sa Taal, Batangas na yon. Oh. Oo, kasi may sister ako doon. Okay. Doon ako nag-practice. Nag-umpisa na akong i-ayos yung aking buhay. Okay. Pag kumita ako ng 300, 200 kaagad punta sa bangko. Araw-araw yon. Ang mga nakakasama ko naguhulog 200,000, 500,000. At palibasa, kliyente ko yung mga cashier doon. 200, ilagay mo na yun at aalis na ako. Hanggang sa nakaipon ako ng 6,000. Tapos yung time na yon na 6,000 yung naipon ko, Namamasukan ka pa nito? namamasukan pa ako. 6,000. Tapos nung naka 6,000 na ako, paalis yung aking amo papuntang Saipan, nagpaalam ako sa kanya. Nasabi ko magtatayo ako ng parlor. Dahil kasi yung nakaraan ko, binubulat-lat pa rin ng mga magulang niya. Na pag iniwan ako yung magnanakaw lang din sa lugar na yun. No. Kasi hindi talaga mabubura yung nakaraan ko sa harapan ng mga tao. Ganoon talaga. Tanggap ko pa rin yun. Kaya nagpaalam ako sa kanya. Ako kasi, napunta na ako sa Maganda. Kaya, nagpaalam ako. Ayokong tatakas lang. Kasi, hindi maganda yung namasukan ako tapos hindi ako magpaalam. Kaya yun ang lagi ko kasi gusto ko nang marating yung gusto kong marating. Okay. Kaya aware na ako na ito yung mangyayari sa akin, na ito yung tanim ko, ito yung aanihin ko. Kaya yun na yun, nakapagtayo ako noon. Take me back to the time when you set up your own parlor. May pangalan ba? Saan? Sa 6,000, ang pangalan noon pintura lang. Sa 6,000, Almagre lang yon. Sa 6,000, hiram na silya. Sa 6,000, isang kapiranggot na blower. Sa 6,000, isang kapiranggot na gunting. Sa 6,000, 3 tuwalya. Yun yun. Tapos isang silya, isang banga. Yun ang 6,000. Tapos yung aking signage, nagguhit lang ako ng itsura ng babae. Nilagdi ko lang, nilagyan ko ng aretes. Yun na siya. 6,000. Anong pangalan? Edwin Samot, Her Design. Edwin Samot,
Hair Design. Oo, yun. Oo. Yun na yun. Doon ako nangarap. Yun nangarap ako. Insulto lahat. Andoon lahat ang mga, kumakit 10 piso lang ang aking gupit. Tapos iniinsulto ako ng mga mayayaman. Hinahanap ako ng kusilya, hinahanap ako ng aircon, hinahanap ako ng radyo. Common sense, di ba? 10 piso. Very rich. Hindi na rin ako nagsasalita kasi talagang, pero nagbibilang ako ng pera ko. Halimbawa, nakatatlong po ako, 300. Iniinsulto na naman ako ni Satanas, 300 lang, oh. Mag-umpisa ka ng alas 7, tatapos ka ng alauna ng madaling araw, 300 lang. Magbalik ka lang sa pagnanakaw mo. Oo. Pero hindi ko pinatula at salamat sa Diyos dahil may mga ginagamit na tao. Para hindi, magpakatatag ka. Sino ang ginamit na tao dito sa point ng buhay mo? Mga client Oo. na nakita yung pagpupursigi ko at nakaraan ko. Okay. So mula sa Edwin Samot Hair Design, saan tumuloy ito? Ang akala ko noon, ito na yung pinaka matindi kaya ako umangat. Ang akala ko noon kasi, yun lang yung dadatingan ng pangarap ko. Kumayod, bigay sa lalaki, kumayod sa lalaki, kumayod sa lalaki. Yun lang yun. Mangarap, maging may bahay, naka-duster, may alagang lalaki, aayusin yung mga gamit niya. Yun na yung kasiyahan ko. One time, nakapanood ako ng sa TV, kasi nakita ko na isang bakla nagpatotoo. Binago raw siya ng Diyos. Ay, sabi ko, may pag-asa pa pala. Sabi, tanggapin mo si Kristo sa puso mo at ikaw ay bababago. Ay, sabi ko, tanggapin. O, yun na pala, tanggapin. O, di, nagdasal si Peter, Kairos ng, yun, tanggapin si Kristo. Tinanggap ko. Yung time na yun, kinabukasan, parang may kakaiba na. Nag-start na siya. What happened? Yun na nga, dumating ang pagkakataon na nakalaya ako. Sa droga, sa lalaki, at sa iba't iba pang mga bisyo. At nag-umpisa na ako makapag-ipon. Nabili ko, eto na nga, dito ang TV, dito ang ganyan, napuno ang lahat. Hanggang sa dumami rin ang aking mga tauhan. Nakakasuntukan ng mga tauhan ko, sabi ko, paano pa ito papalayasin? Parang may nagsasabi sa, branch out. Kaya yung mga nag-aaway, sineparate ko at nagkaroon ako ng branch, ng unang branch. Edwin Samot Hair Design pa rin. Yes, oo. Okay. Hanggang sa naging 28 branches siya. Wow! Yun, oo, doon na siya. At syempre, dahil nakalaya ako sa puro pagbibigay sa lalaki, sa ganito, sa ganyan, pagpapaservice, mga kung ano, lahat ng bagay, pagpunta sa gay bar, pasarado ng gay bar, yung mga ganoon, kayabangan mo, lahat, dobo lahat pinupunta, di ba? Yung mga ganoon, nakaipon ako ngayon na itama ko ang buhay ko at ng pamilya ko. Napatawad ko ang nanay ko at tatay ko, binili ko sila ng bahay, binili ko sila ng ganito, lahat, nakasama ko silang ganoon. Tapos yung mga panahon na yon ay, siyempre, bakla, mahilig sa mga aso, aso lang kasama sa parlor. Sabi ko, Lord, sana tao naman. Hanggang sa may nagpaampon sa akin, nakadalawang ampon ako. Yun yung aking yun yung adopted ko. Yung isa, nag-30 na siya, yung isa naman 26. Natapos na sila lahat. At pagkatapos noon, dumating ang pagkakataon na nakala ko parlor lang bibigay sa akin ng Panginoon. Binigyan ako ng panibagong event place, tapos yung landscaping business, yung gano'n. At hindi lang yon. Yung time na naging maayos ako, kasi merong isang best na binigyan ako ng ticket papuntang Singapore para sumali ako ng kompetisyon. Ako yung pambato ng Pilipinas noon. Competition on hairstyling. Hairstyling, makeup, fantasy makeup. Sabi ko yun, sa loob-loob ko, hindi ako pwede dyan. Baka may kaso pa ako. Marami pa yata akong kaso. Sabi ko, baka kung kailan nagbago ako, mabulat-lat pa ako, makulong pa ako, yung mga ganon. Tapos ngayon, sige, sabi ko daw sa NBI clearance ko. Pero bago pa mag-NBI, di ba, kailangan pa ng birth certificate. Noong pagkuha ka ng birth certificate, Edgar pala pangalan ko. Hindi pala Edwin, hindi pala Edgardo. Sabi ko, wow, virgin pa ako. Virgin ako sa kasalanan. Kaya,
Dire-diretso ako sa NBI. Eto ang birth certificate, binigyan ka agad ako. Nakarating ako ng Singapore ngayon. At doon nanalo ako ng 6 na award. Hindi malaman ni Fanny Serrano kung paano kukunin ang mga award noon. Sila ang nakuha ng award ko kasi doon dapat 2 lang sasalihan mo. Ako sa tako ko, 6 ang naiuwi ko sa Pilipinas. At hindi lang yun, doon na nagkasunod-sunod. Dahil kasi meron na akong visa, meron akong kumbaga meron na akong yung para makabansa, ano ba 'yun? Passport? Passport. Okay. Hanggang sa narating ko ang buong from Russia, Europe, US, libre lahat 'yun. Kasi nag-i-ambassador ako ng L'Oreal, nag-i-ambassador ako ng Wella. Yun yung mga nangyari sa akin. And then, nag-meet uli kami ni Fanny. Sa akin nalipat, ako yung naging presidente ng Philippine International Cosmetologists of the Philippines. Oh. Kaya sa mga nakakapanood o sa nakarinig nito, actually ito dapat i-give ko na lang Kasi yun na naman di ba? Pero na kahit anong sama mo, kahit anong dumi ng pangalan mo o kayang linisin ni Lord at ibalik ka niya sa tamang kalalagyan, lalo't kalooban niya. What an inspiring story. Maraming salamat, Edwin. Thank you, Ben. Thank you for blessing us with your story. Maraming salamat. Salamat sa Diyos dahil may ginamit para makita tayo. Yes. Galing niya talaga. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.